Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, we're gonna go live. Tita Doc, 11 o'clock na. Yes, that's your Tita Doc. Dapat nga mamaya pang 2 o'clock na madaling araw eh. I'm sure you're all awake, right? Mm. Sige. And before anything else, we will share this sa mga ka-private nights natin. At I'm sure makikinig kayo ha. I'm sure of that. Yes. Yeah. Okay. Dito daw ano daw ang topic. Ayan sa likod ko, oh. Sexual education. Sexual wellness. Kung meron kayong tanong, tanungin nyo na, now na. Share it now. Share natin ito sa Facebook group ni Tita Doc, ha? Importante sinishare ito sa grupo-grupo ko. Mm. Yan natin sa Doc Lulu Talks, sa wellness industry, sa Alkalize Your Body, sa Friday group ng Cotabato City, sa Youth Civic Organization, sa mga batchmates ko sa St. Mary's, and of course, mga kasamahan ko sa Bonsai. Mhm. And mm, mga kasama ko sa Black Gold Team. Yes, why not? Okay. Kanina pa i-share, Tita Doc. Kayong bahala. Share nyo nang i-share, ha? Mm, okay. Magandang gabi, Mayan of Cotabato City. Toast muna tayo, Mayan. Kumusta naman ang New Year mo dyan? Okay ba? Ha? Uy, Mayan. Yung brother ko, si Pete, nandito. Yeah, nandito siya. Alam mo ba yon? Mm. So, kung meron kayong tanong, tanong nyo na. Ano ang tatanungin, Tita Doc? Anything about sex. Remember, sex is good, but it's dangerous as well as complicated. Okay? Ano daw ang mga problema ng mga mag-asawa pagdating sa sex? Obvious ba? Ah, hindi ka umaabot sa rurok ng langit, ate. Tama? Ang mga lalaki naman, nalolobat. Ang mga may edad na babae, pwedeng they have dryness. So that's a problem. So we will talk about sexual issues, concerns, problems. May mga problema ba kayo? Hindi ba? Oo. May text mo yung mga friends mo dyan. Mga gising pa, I'm sure. Gising pa yan mga yan. Paumat-umat lang yan sa kama. Umat-umat. Right? So, share ko muna siya, ha? Wait lang. I-share natin sa mga friends ko. Ang dami kong friends eh. Nagising naman. Walang ginagawa. Hmm. Share natin ito kay, kanina, kay Tikya. Doon sa friend ko, si Tikya. Tikya? May Tikya. Kap Tikya. Oo, di ba? Mm. And of course, kay Nathan Kong. Mhm. And kanino ko pa i-share? Kay Dr. Ray Chavez. Why not? Doc Ray, gising. Oo, Sabado ngayon, oras ng gising. Mm. Siyempre kay Richie. Richie, yes. And kanino pa? Share it to anyone you like, okay? Anong topic, Tita Doc? Sexual issues, concerns, problems, dysfunctions, dryness. Would you like to know about it? Kahit nasabihin niyo sa akin, Tita Doc, alam na namin yan. Oh, talaga? Paano ang solusyon? Alam niyo na rin? I'm sure hindi. Sige. Okay. Sige, ganito yan. Una,
Bago natin i-share ito sa mga kaibigan natin, kailangan muna natin ito, ah, may sinasabi sila Tita Doc, yung mga babae daw na hindi umaabot sa rurok ng langit. Ano daw gagawin? Anong gagawin? Yung walang orgasm? Okay? So ano ang problem kung wala kang climax, ate? Would you like to know that? Ano ang reasons kung bakit walang climax si ate? Ano yung climax? Yun yung orgasm. Yun yung tinatawag na rurok ng langit. Yun yung sinasabi nila na heightened pleasure. Heightened. Right? Kasi sa mag-asawa, pag nagme-make love, hindi lang basta ganon-ganon yun, hindi yung ganon-ganon lang. Ano ba? Hoy, itong mga babaeng tabubukaka ka lang dyan, ate. Hindi ganun yan. Kasi, doktora, yung asawa ko, atat-atat-atatat na Oh, arte-arte ka dyan. Tapos, bubukaka ka lang, ganon. Ganon. Wawa ka naman, te. Nakabuka ka, alam ka lang dyan. Ha? Okay? So, ang mga kababaihan po, pag nag-asawa, hindi lang po basta bubuka-bukaka yan. Ha? Hindi lang basta gawa-gawa lang, bebe. No, you have to enjoy it. Enjoy having a baby. Hindi yan buka-bukaka. Ah, sino sa inyo ang buka-bukaka lang dyan? Sabi nila, Tita Doc, hindi lang buka-bukaka, tuwad-tuwad din. Ganon. Mm-mm. I don't care. I don't care anong sexual position niyo. I don't care. Ang tanong nga, ano ang purpose, Tita Doc? Ba't nagme-make love? Purpose sa mag-asawa, ba't nagme-make love? Siyempre, para gagawa ng bata. Anong purpose mo? Hmm. Bakit ka pa nag-asawa? Para gagawa ka ng baby. Okay? At yung paggawa ng baby, kung gusto mo ng baby boy o baby girl, pwede, I can teach that to you. Okay? I can teach you how to have a baby boy or baby girl. May nagtanong, Tita Doc, yung paggawa ba ng bata, babae o lalaki, yan ba ay sinusundan ba yung kalendaryo ng mga Chinese? Yung Chinese calendar? No. No. Ano ba kayo? Pati ba naman yan? Chinese calendar pa. No. Okay? So you have to follow a certain rhythm or a certain calendar. Okay? At aalamin po ninyo ang regular menstrual period ng babae para malaman mo kung gusto mo ng baby boy o baby girl. Ah, ganun pala yun. Ganun nga. I will teach you that if you want to learn it. Okay? Ang una natin pag-uusapan kung paano ba maaabot yung climax? Paano ba maaabot yung orgasm? Paano ba maaabot yung halos makalimutan mo yung pangalan mo? Bakit? Sarap na sarap ka, te. Ha? Yung ba sex na yan, masarap ba yan o hindi? Ewan ko sa inyo. Are you enjoying your lovemaking? Nag-enjoy ka ba pag niyaya ka ng asawa mo? Are you enjoying it? Or pinagbibigyan mo lang ang asawa mo? Alin doon? Ang dami ko pong nakausap na kababaihan. I lecture to various organizations and karamihan itong mga babaeng ito, pag tinanong ko yun, nag-enjoy ka ba? Ang sabi nila, depende, Tita Doc. Depende, ba't depende? Kasi minsan, Tita Doc, nauuna na yung asawa ko. Nauuna saan? Nagkakaroon na siya ng premature ejaculation. Tama ba? Tama? Okay? So, Tita Doc, bastos ata ang topic. Tumigit, matulog ka na, te. Oo, matulog na. Yung nababastusan, tulog na. Tulog. And of course, hi Emily, Francisco Cabana. Yes. So, yun mga natatakot makinig kay Tita Doc, tulog na. Baka may nanonood dyan na nag in the name of the Father na. Natulog na. Hindi ako iba-block ng Facebook. Kilala ako ng Facebook. Ang dami nga diyang, pag nagsasayaw, nakikita na yung dede. I don't do that.
Hoy, ato, yung dede nyo, labas nyo. Wala akong pakialam sa dede nyo. Okay? Hindi ba, Emily? Sa Facebook na lang. Alam mo yung Facebook na to. Maraming kalokohan dito. Pag hindi pa kayo nag-ingat, habang nagla-live ka, pwedeng meron scammer at papasok siya na nag-oral sex. Marami pong ganun. Yeah, nabiktima na po ako ng ganun. Nagla-live ako, tapos ang problema, yung share slide ng Zoom ko, hindi ko na-block. So yun, bastos na manyak, pinakita niya yung bird niya, kadiri. Oh, alam mo yung bird na yan, sa mag-asawa, hindi pinandidirihan. Pero kung ipapakita mo yan sa ibang tao, mandidiri kami. Ha? Yung mga to. Hello, Rachel Ann. Ha? Minsan, ang topic ko, yung tinatawag na mga perverts. Yung mga mahilig magpakita ng inyong birdie-birdie, yung mga peck-peck na yan. Pervert ka. Adik, migil nga kayo. Ha? Good evening, Emily. Di ba? When I say pervert, nag enjoy ka, ipakita yung bird mo sa ibang tao. Eh, nag enjoy ba kami makita yung bird mo? Siyempre hindi. Smio. Sexual perversion is a sickness. It's a disease of the brain. Okay? It's a psychological problem. Okay? Importante po na yung mga nagpapakita ng bird, abay, tago mo na yung bird mo, kuya. Ayaw namin makita yan. Hindi kami nata-turn on. Nandidiri kami. Pangit. Baka maliit pa yan. Ha? Sa Facebook, kung nagla-live kayo, ingat po kayo. Mas lalo na pag gumagamit kayo ng mga Zoom. Kasi yan mga manyak na yan, papasok po yan, papakita nila yung bird nila. Oo. Adik, akala ba nung manyak na yun, natuwa ako sa kanya? Hindi, natawa lang ako, pinagtawanan ko lang. Na-arouse ka, Tita Doc? Hello, ako pa. Ako, ma-arouse. Eh, lecture ko yan. Hoy, paano kayo ma-arouse sa isang manyak? Kadiri, mga to. Oh. Itong mga manyak, nanonood kayo sa akin ngayon. Ha? Nanonood kayo. Sige, manood kayo. Pagbutihan yung pag-ano dyan, baka nagmamasturbate ka, wala akong pake sa'yo. Ha? Ito, pili-piliin niyo yung minamanyak nyo, ha? Imamanyakin mo yung kapwa mong manyak. Okay? Hi, Billy! Hi, Billy. Love you. Happy New Year. Yes. Shout out naman dyan, partner ko nga. Billy, 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 Billy. Happy New Year, Billy. Kailan tayo magla-lecture ulit? Ha? Alam niyo ba, mga ka-Facebook, si Billy is a Rotarian, okay? And meron siyang maraming tinatawag na advocacy. Yes, advocacy saan? Okay? We went to a place na nag-lecture kami nila Billy about premarital sex and the teenage pregnancy. Oh, saan ka nag-lecture, Tita Doc? Sa mga high school students. Yes! Akala niyo ba ang nile-lecturean ko matatanda lang? We lecture to young men and women, young boys and girls. Yung mga grade 11, grade 12. What do I lecture to them? Yun nga, teenage pregnancy. Yung mga libido ng mga batang yan, napakataas. Gawa-gawa sila ng baby, hindi pa dapat. Di ba, Billy? Pati yung tinatawag na premarital sex. Eh, Tita Doc, masarap man yun. Eh, sinabi ko ba hindi? Sinabi ko ba hindi masarap yung sex? Naungus kayo. Pero yung sex na yan, masarap yan. Pero, complicated po yan at dangerous. Tita Doc, bakit dangerous, Tita Doc? Bakit? Kasi, oy, mga bata, makinig kayo sa akin. Ah, yung sex po, masarap. Kaya lang, dangerous yan kung
ikaw ay mabubuntis ng wala sa oras. O kung lalaki ka, ikaw ay makabuntis. Kung babae ka, mabubuntis ka. Kaya complicated. Unwanted pregnancy na yan. At bata ka pa. Bata pa kayo. Yung yang kayo ng yung yang. Anong yung yang? Yun na nga. Premarital sex nga eh. Masarap eh. O yan naman kayo, masarap. Masarap nga. Hindi ko naman sinabi hindi. Bakit dangerous? Well, you can get pregnant or you can get someone pregnant. Or you will have STD. STD stands for sexually transmitted disease. Anong klaseng sakit yung STD? Aba, dami. Pili ka. Ito. STD, gonorrhea, syphilis, moniliasis, kuto. Ha? Kuto? STD ba yun? It's part of it. Okay? Alam niyo ba, may tinatawag na genital problem, ha? Yes. Oh, hawak-hawakan niyo yung genital area ninyo. Baka may kuto yan. Ate, kuya, hawak-hawakan. Ay, Makati. Tita Doc, Makati. O, hindi may kuto. May kuto ba yung baba? O kung saan may buhok, magkakakuto. Hello. Akala niyo yung kuto dito lang sa buhok? Ito, itong buhok na to. May kuto dyan? No! May buhok ka dyan sa baba, di ba? Tawa-tawa kayo dyan. You can have kuto in your buhok there, down there. Yes. Ano? Hindi lang yan. Kulugo. Kulugo, Tita Dok? Yes. Akala nyo ba yung kulugo sa mukha lang, sa liig lang, sa daliri, sa kamay, nyaw-nyaw? No! Pwede magkakulugo po yan, yung baba mo. Ayan, kuya. Yan na sa baba. Mm. Genital, Tita Doc? Yes. Genital warts po ang tawag dyan. Kulugo yan dyan sa baba mo. Oo. Makati din yan. Kati, 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 kati. So, sex pa. Kung mahilig ka sa sex, mm, kayong mag-asawa, mahilig kayong mag-sex, go! Go, 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 go! Make love ng make love. Pero kung ikaw, kuya, wala kang asawa, ate, wala kang asawa, tapos manyakis ka, nangangati ang eng mo, kung sino-sino lang inieng-eng mo, pwede kang magkaroon ng STD. STD, sexually transmitted disease. Example, sinabi ko na kanina, pag umihi ka, na nag-make love ka, kung sino-sino lang ka make love mo, kuya, ate, kung sino-sino lang, nalasing ka, nakipag-make love ka, wala kang pake, party, 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 yeah. Nakalimot ka, nang nyung-nyungan kayo. After 2 to 3 days, masakit na yung pag-ihi. Mm. Masakit na iyong puson. Burning sensation. Pag-ihi, parang may gumuguhit. Ang sakit. Ang sakit umihi. Okay? It happens to boys and girls. Yung pag-ihi na yan. At meron discharge. May lumalabas po dyan. Whitish yellowish at mabaho. Mas lalo na kayo yung mga babae. Yung pem-pem nyo. Pag merong mabaho dyan, na discharge, malansa amoy, ingat-ingat, ate. Hmm. Hindi po dapat mabaho ang pem-pem mo, ate. Hoy, ate ka, kuya. Pag may lumalabas na discharge dyan sa iyong birdie-birdie, ingat. STD na yan. Pa-examine po kaagad. Pwedeng meron kayong gonorrhea o syphilis. Gonorrhea, ano ba? Sinabi ko na nga yung symptoms eh. Masakit umihi, masakit yung puson, nilalagnat ka, wala kang gana, may masakit na kung saan-saan na lang, ganon. Boy or girl yan. At may discharge.
Discharge? Yes. Especially itong mga babaeng ito. Yung asawa mo ate, for example, mahilig. Kung sino-sino lang ninyong niya sa labas. Tapos kayo mag-asawa, mag-make love, mahahawa ka ate, promise. Yes, nangyayari po yun. Yung mga lalaking ito. Ang asawa ko po, hindi po ganun, Tita Doc. Eh, lucky you, not your husband. Eh, paano yung iba? Oh, lahat ba ng lalaki, mabait? No, some men are really buwiset. Ha? Gagalaw-galaw ng babae sa labas, tapos pag uwi ng bahay, gagalawin din yung asawa. Tapos yung asawa, mahahawa. Mapapasin na lang ng babae na, masakit ang pag-ihi ko, Tita Doc, tapos may lumalabas sa pempem ko, mabaho. O paano? Hindi yun. Ano yung mabaho? Amoy malansang isda, ang pempem mo. Ha? Tita Doc, may nagtanong, yung bang pempem, may dapat ba may amoy? Hmm. Eh, hindi mo ba alam, ate? Hindi po, Tita Doc, kasi yung pempem ko palagi man parang mabaho ba ganyan. Ha? Ha? To, Diyos mio. Yun pong vaginal odor. Okay, remember. Remember this one. Okay. Yung pong tinatawag na vaginal odor, may tinatawag na parang acidic smell. That can be normal. Okay? Kasi po, ang vagina, ang secretion ng vagina ay acidic. Nakuha? Nag-anatomy and physiology tayo ha, mga ateng kuyang. Yung pong vagina, ang normal or natural environment niya ay acidic. Kaya nandyan ngayon joke na, ay may asim pa siya. Oh ha, o di ba? Pag sinasabi mong, pag medyo may edad na, Tita Doc, yung asawa ko, menopause na, parang wala na siya asim. Asim. Ano na naman problema nyo? Yun yung ibig sabihin na ang natural environment ng vagina ay acidic. Okay? May nagtanong, what about the seminal fluid? Okay. Ano ba yung seminal fluid na yan? Okay. Yan po yung ini-ejaculate mo, kuya. Hindi ba pag ikaw ay nagka-climax? Kuya, pag ikaw ay nagka-climax, merong lumalabas, tama? Siyempre, okay? Yung lumalabas na yan, ang tawag ay ejaculate. Ejaculate. Okay? Yung ejaculate na yan, yan seminal fluid na yan, ay hindi acidic. Alkaline po yan. Alkaline. Gets? Alam nyo ba yun? Hindi, no? Eto, babanggitin kong oral sex, ha? Huwag kayong mabastusan kay Tita Doc kasi I'm sure yung mga nanonood dito, ginagawa nyo naman yun. Mga to. Huwag kayong arte-arte. Nag-educate si Tita Doc. Hmm? Yung oral sex na yan, depende yan kung gusto nyo mag-asawang ginagawa. Kung ayaw nyo, edi wag. Eh kung gusto, okay lang. Nakuha nyo? Nakuha nyo sinasabi ko? Anong kinalaman nung sinasabi mo, Tita Doc, sa acidic, alkaline, ganyan? Ay, gusto niyo malaman. Ha? Ganito. Diyan sa oral sex na yan, pag nag ejaculate ang lalaki, pag acidic po yung seminal fluid, problema po yan kung acidic.
Hindi po dapat yung acidic. Okay? Kasi mamamatay po yun mga sperm ng lalaki. Kung acidic po yung seminal fluid. Naintindihan? Na? O hindi? Yun ang purpose ng mga acidic ito, alkaline yun. Okay? At doon naman, sa mahilig mag-oral sex, ah, nag-oral sex tapos yun, you know what I mean, oral sex? Explain ko pa ba? Ato, oral sex, sinubo mo, ano ka ba? Okay? Sinubo mo yan, tapos ilulun mo pa. Eh kung acidic yan, edi napaso yung lalamunan mo, syunga-syunga ka ba? Eh wala akong basto sa sinasabi dito. Kasi ginagawa nyo rin yon. And you have to know that. You have to know this. Kasi kung hindi nyo alam to, kanino nyo tatanungin sa barbero nyo? Sa manikurista mo, kuya. Ano, kaya, iyang seminal fluid mo, kuya, yung ejaculate mo, alkaline yan. Ah, tita Doc, healthy pala yan. Why not? It's alkaline. It's high in protein. Tama? Yan. Tututo kayo, ha? Hmm, ano pa? Well, maraming dapat matutunan pagdating sa sexual wellness. Sex is not just sex. Is not just sex. Sabi nga nila, ay, alam na namin yan, Tita Doc. Talaga? Alam nyo na yung sex? Madali-dali naman pong gawin yan eh. Naman. Okay? But remember, every time you make love, are you sure nag enjoy yung partner nyo? Are you sure? Are you sure? Kuya, for example, nakikipagtalik ka sa asawa mo o hindi mo man asawa, ano yung pakiramdam? Tita Doc, masarap. Correct. Ikaw lang ang pwedeng nag enjoy. Pero, yung partner mo, hindi. Sabi ng isang lalaking kausap ko, hindi, Tita Doc. Every time na nagme-make love ako, sinisigurado ko yung partner ko ay nag enjoy. Talaga. Okay? Congratulations. You're one of a kind. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng lalaki ay syunga-syunga. Hindi naman lahat ng lalaki ay hindi nagpapaligaya ng partner. Okay? Hindi ko po nilalahat. Kasi itong mga lalaking ito, feeling nila, sila lang magaling. Hoy, paano kuya kung nag-premature ejaculation ka? Asan yung galing mo? Konting ganun-ganun ka lang, tapos ka na. Eh yun, alam niyo ba ang reasons kung bakit? Ito ha, remember this one. Pag bata pa ang lalaki, I mean, early adolescent. Okay. Early adolescent na mga kalalakihan. These are the stage na pwedeng you are masturbating when you were younger. Okay? Naintindihan? Okay? Wala akong basta sa sinasabi. Ang point ko lang dito, ang mga lalaki po ay nagmamasturbate. Normal po yun. Normal po yun. Ginagawa po nila yan. Okay? Especially if they're younger. So, pag nagkaedad na nagkaedad, nabawas-bawasan ng pagmamasturbate, hindi na araw-araw, pwedeng once a week na lang, o pag nag-asawa na, hindi na nagmamasturbate. Kasi may asawa na, di ba? Ito yung point ko. Kung bata ka pa at na-addict ka sa pornography,
Okay. Pag-uusapan natin yung porn in relation to masturbation. Ganito. Nung bata ka pa, mahilig ka sa panunood ng pornography at nagmamasturbate ka, delikado po yun. Delikado po kung panay ang nood na addict na. At tuwing nanonood, na-addict na din mag-masturbate. Naintindihan niyo sinasabi ko? Na, masarap, Tita Doc? O, ito naman si Masarap. Ah, yung mga lalaking ito. Ha. Did you know that when I lectured sa LaSalle, high school students, yeah, nag-lecture po ako dyan sa LaSalle, Green Hills. I was invited to talk to high school students. Ang topic ko ay pornography and addiction to it. Yes. Pagpasok ko sa classroom, sabi nung kanilang main teacher, here's Dr. Lulu Marquez who will talk about pornography and masturbation. Abay, sigawan. Yeah! Tuwan-tuwa sila. Yung mga batang to. Ha? Akala yata nila magpapalabas ako ng X-rated film. No. Okay? So, pagharap ko sa mga estudyante, my topic is about pornography. Yes, sabi ng mga lalaki. Have you watched porn? I need a raise of hands. Ano nangyari? Ay, halos lahat nag-raise ng hand, oh. So, everybody watch pornography, huh? You watch porn? Yes, sabi nila. And every time you watch porn, do you have the tendency to masturbate? Anong sagot nila? Yes! 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 Yes, yes, yes! Totoo ba yung sinasabi mo, Tita Daco? Totoo. I had the experience of lecturing to high school students, boys, sa Lasal, sa Green Hills. Okay? Ang galing. Kasi, when I lecture about pornography and addiction to it, ibang style po. Hindi po ako nagpanood sa kanila ng X-rated. Ano ba kayo? Syunga-syunga ba? What? Ano gagawin yon? Okay? So, I started my PowerPoint and I showed them why they watch porn, why they masturbate, causes of watching, and the dangers of watching. Okay? Noong una, tuwan-tuwa sila, naka-smile. Nung napunta na ako dun sa dangers of watching porn and always masturbating, natakot sila. Kasi po ganito po yon. Pag ikaw po ay na-addict ka papanood at na-addict ka kakamasturbate, at right-handed ka, kuya, pag right-handed ka, nagmamasturbate ka, yung bird mo, kuya, magbe-bend sa left. Naninig mo ako? If you are right-handed and you always masturbate 2, 3 times a day, every day, yung penis mo, kuya, magbe-bend sa left. Kung left-handed ka, yung penis mo magbe-bend sa right. Ayaw maniwala? Eh di gawin mo. And, eto pa, kung na-addict ka sa porn, na-addict ka masturbate, good luck na lang kung makakapangasawa ka ng matino. Ibig sabihin, ang gusto mo nakikita, nakamiklab mo, yung babae doon sa laptop mo. Yung sexy. Eh yung asawa mo siguro, pumangit na yung katawan, ayaw mo na. Gusto mo na yung napapanood mo doon sa porn. Masisira ng iyong relasyon sa asawa.
Okay? Pangatlo, pag pinilit mo naman makipagtalik sa asawa mo, mabilis ka, kuya, mabilis kang aabutan. Kasi, nasanay ka dun sa speed ng pagmamasturbate mo. Nasanay ka sa solo sex. Nasanay ka dun sa kamay mo. Hindi ka sanay dun sa penetration. Ano ka ba? Mag-isip nga kayo. Ang manyak na to. Sino magsasabi sa inyo nito? Yung barbero mo, yung manikurista mo, kuya. Malakas ang loob mo magsalita, Tita Doc. Malakas talaga ang loob ko. At papagalitan ko kayong lahat. You know the word addiction, right? Addiction. Merong na-addict sa yosi. May na-addict sa alak. May na-addict sa pamimili ng mga branded na bags. May na-addict sa mga high risk na mga games and sports. Right? May na-addict ba sa panunood ng porn? Yes. Yes. Okay? So mag-ingat po ha. Ate, kung yung asawa mo nag-secret-secret sa kwarto at nanonood ng porn, nag-lock ng pinto, ala na ate. Goodbye ka na ate. Hindi na makikipagtalik sa iyo yung asawa mo. Promise. Yes. Masisira ang inyong pagsasama. That's why I'm trying to tell you, kuya, pag na-addict ka sa porn, yung brain mo mag-shrink. I repeat, if you become a porn addict, your brain will shrink. Pag nag-shrink po yan, pwedeng meron kang early dementia or Alzheimer's. Alam niyo ba kung ano yung dementia? Alam niyo ba kung ano yung Alzheimer's? Ha? Sira na buhay mo. Pag may dementia po ang tao or Alzheimer's, wala nang reversal yan. You're doomed. You're gonna die with dementia. Hindi na maibabalik yung brain cells, yung neurons, yung nerve cells ay nasira na. Hindi na yan mag-regenerate. Kahit na ano pang inumin mo, food supplement, hindi yan mag-regenerate. Pag may dementia ka, meron ka na yan. Pag may Alzheimer's ka, meron ka na yan. Especially if your brain will shrink. Ay, nagsishrink pala yung brain. Of course. Ingatan niyo po yung katawan niyo. Isa lang po yan. Isa lang po yung brain. Pa kayo. Maiiyak na naman ako nito eh. Alam niyo, every time I talk about mga bagay na pwedeng iwasan, naiiyak po ako eh. Kasi may mga taong pasaway, hindi naman nakikinig kay Tita Doc, walang pake. Eh di bahala kayo, buhay nyo naman yan eh. Hindi ko naman buhay yan eh. Okay? Ano ba ito? Si Arnel. Hello po ma'am, gusto ko magpa-massage therapist po ma'am. Okay. Arnel, okay. Arnel, kung may problema ka po, Arnel, bakit ka magpapamassage? Magpapapiti ka. Magpapapiti ka kung may problema ka sa katawan mo, okay? May problema ka sa muscles, sa joints, sa bones, sa cartilage. Magpa-check up ka muna sa iyong rehab doctor. Okay? At yung rehab doctor po ang mag-a-advise sa inyo kung kailangan mo ng PT, physical therapy.
or occupational therapy. Okay po? Kuya, ha? Mm. Kung pa-massage-massage lamang, punta ka na spa, magpapamassage ng muscles mo, okay lang po yun. Okay? Yung pong mga massage parlor ngayon, legit na. Kasi yung mga massage parlor noong unang panahon, meron po yung hanky-panky. Meron pong extra service. Problema po yan. Ingat po, pagpapasok kayo sa massage parlor na meron hanky-panky, kasi pwede pong ma-raid yan. At pag na-raid po yan, nagpapahanky-hanky-panky-panky ka dyan sa loob, makikita kita sa TV. Na-raid na yan. Okay? So if any one of you wants to go to a massage parlor, magpamasahe lang po ng legit. Hindi po kung ano-anong minamasahe sa katawan nyo. Pamamasahe ka ng bird nyo. Mga to. Diyos mio. Okay. Hello, Cheryl. Hello, Doc Bido. Okay, Doc Bido is the veterinarian of my dogs. Hi, Doc. And bumibili din siya ng dog cages ko. Kasi dati, alam nyo, ako po ay breeder ng Chihuahua. Grabe, ang dami-dami ko pong Chihuahua noon. And si Dr. Bido, yung aking vet, siya yung nagsicesarean ng mga Chihuahua ko. Di ba, Doc? Mm. Pero alam din niya na I stopped already breeding dogs. Ang hirap, kakapagod. Yeah. Anyway, hello Shirley and Datuk Goods Baragir, my classmate from Cotabato City. Uy, may reunion tayo mga Cotabateño. Oo, sa March, di ba? Hello Dennis and Madsi Love and Ceci Legada Johnson. Hello Johnson, kumusta naman sa Cebu? Johnson is a very, very um, a distant relative, okay? And we are into the, of course, Theobroma by F2N Marketing. Right, Johnson? Yes. Kung kailangan niyo po ng napakagandang food supplement na in the form of chocolate, okay, kakao po yun, distribute po yan ng F2N Marketing. Ang distributor po ay si Johnson Quinones po dyan sa Cebu. Okay? Thea Brahma Cacao. Ang sarap po niyan. Iniinom mo ba yan, Tita Doc? Yes. Dati nakabote yun, ngayon nakasachet na siya. So, kung gusto niyo ng legit na Thea Brahma Cacao, dapat F2N marketing po ha. Hindi kung saang-saang marketing kayo pumupunta. Ha? Marami pong gaya-gaya, promise. Ako nga ginagamit ng isang company eh. Nag-endorse ako ng Thea Brahma Cacao. Okay? And ginamit yung mukha ko, yung endorsements ko ng isang company. Naku, galit na galit ako. Kasi the only company that's legit na nagbebenta po ng Thea Brahma Cacao ay F2N Marketing. Di ba, Jansen? Yes. And Donald De Los Santos Reluya. Oo. Naman. Doktora Arlene Fontillas. Hello, Doc. Saan ba ang biyahe natin ngayon? Panay biyahe mo? Naiingit ako ah. This is Doktora Fontillas. Jet setter yan. Very sporty pa. She can do anything. Oo, ang tawag doon, doktora, yung climbing, ganyan. At saka, ang tawag doon sa tubig, what do you call that, doktora? Yung, so, nawala sa brains ko, nakalimutan ng brain cells ko. Basta, mahilig siya sa water lady siya, okay? And, basta sporty talaga si Dr. Fontillas and he loves going to various places. Nakasama ko po siya sa Holy Land. Di ba, doktora? Pero yung Holy Land, ay, hindi na tayo makakapunta dyan. Not as of the moment, wala. No Holy Land, but we had the chance to go with Dr. Fontillas the other year. Yeah. And of course, hi Ruth, Abaw. I miss you. Sana magkasama tayo ha. Gusto mo mag-ano tayo, mag-partner. Oh, di ba? So anyway, balik tayo dun sa sex. Balikan natin yan. Yung sinasabi ko kanina,
na yung pagnunood ng porn, tapos nagmamasturbate ka pa dyan, malaking problema yan. Yung brain mo pwede mag-shrink and then you will later on have dementia and Alzheimer's. Okay? Ito pa isang tanong. May nagtanong dito, Tita Doc, panay lalaki naman ang topic mo eh. Anong gusto niya? Babae. Okay? Ang mga babae po, ang mga babae, pagdating sa climax, okay? Kung hindi kayo nakaka-relate, okay lang, manood lang kayo ha. Okay. Ang climax daw ay tinatawag na heightened pleasure. Okay? Yan yung tinatawag na rurok ng langit na napakasarap na halos makalimutan mo na yung name mo. Tama? Ikaw ay parang kinikilig, nagkakaroon ka ng rhythmic contraction of your pelvic floor muscles, ang iyong thigh and leg muscles ay nagko-contract. Okay? Ang iyong face ay pangit. Facial grimace po yan. Okay? And pati yung higpit na yakap sa asawa nandoon. This is the true orgasm. Kasi meron pong fake. So meron true climax, meron fake climax. Bakit ganun? May true, may fake, meron. Bakit mag-fake climax, Tita Doc? Kasi hindi ka umaabot sa rurok mo, ate. Ang tagal. Pwedeng yung libido mo mababa. Or, pwedeng yung asawa mo tapos na. At bago matapos, nag-inaarte-arte ka na dyan. Ah. Ganito ka. Ang fake, ganito. Ganito ah. Watch me. Para kang pusa. Malapusa lang yung climax mo. Fake yon. Mga to. Hoy, magsalita nga kayo. Bakit i-fake? Para hindi ma-offend ang asawa. Alam nga naman, sabihin mo sa asawa mo, hindi ako umabot sa ruro ko. Baka sipain ka niyan. Dapat ikaw sumisipa sa kanya, hindi ka pinaabot sa rurok. Di ba? Mm. Yun ang fake, malapusa. Ingay-ingay mo, marinig ka ng kapitbahay. Mamarites ka niyan. So, to have a true orgasm, you have to be properly stimulated. Properly stimulated, meaning you should have the desire. Gusto mo, ate. Hindi ka pinilit. Hindi ka pinilit ng asawa mo. Gusto mo dapat. Desire. Remember that word. Desire. Okay? Number 1 word yon. Number 2 word, arousal. Pag meron ka ng desire, you will be aroused. D, desire. A, arousal. Okay? May kasunod pa yan. So may desire ka na. And then na-arouse ka na. Okay? Pag na-arouse ka na, dalawang bagay po ang mangyayari sa iyo, ate. Ano yon, Tita Doc? You will have lubrication. Natural lubrication. Tita Doc, yung water-water, tama. Yung nabasa-basa ang pem-pem, correct. Okay na. Hoy, lubrication of your vagina. Okay? Yun yung una. Kasi na-arouse ka eh. Ano yung pangalawa? Yung pangalawa, kasi na-arouse ka, you will have clitoral erection. Ah! Ano yun? May ganon? Yes. Erection of your clitoris. Nag-anatomy and physiology po ako, mga ante, kuya. Huwag kayong mag-inarte dyan, ha? Ulitin ko. Pag nag-make love, dapat ate, gusto mo. Hindi ka pinilit. Ang tawag doon ay desire. Desire.
Pag meron ka ng desire, maa-arouse ka. Arousal. Ikaw ay na-arouse kasi you will have vaginal lubrication and clitoral erection. Yun yung arousal. Pag nangyari po yung dalawang bagay na yan, aabot ka sa orgasm, climax, rurok ng langit. Naintindihan? D, desire. A, arousal. O, orgasm. Okay na? Ito yon. Ito yung problema. Pwede meron kang desire. Okay. Meron kang arousal. Nag-water-water. Pero, wala kang ereksyon ng iyong clitoris. Pag hindi po nag-erect ang clitoris mo, ate, hindi ka aabot sa orgasm. Hindi ka aabot sa climax o rurok ng langit. Yan ang tinatawag na nabitin ka. Bitin na bitin ka, ate. Since bitin na bitin ka, ate, yung orgasm mo, fake na. Fake orgasm ang gagawin mo. Gets? Hindi naintindihan o naintindihan? Okay? Yun ang explanation kung bakit ang ibang mga babae ay hindi umaabot sa rurok ng langit. Kasi po, yung tinatawag na clitoris, ayoko pong sabihin sa Tagalog, it starts with letter T, di ba? Sa English, clitoris or clitoris, kung ayaw na ng clitoris. Okay? Pag hindi po nag-erect yan, hindi ka aabot sa true orgasm. Hindi. Alright? What I'm trying to tell you is, kung meron penile erection, meron din pong clitoral erection. Kung tumatayo po dapat ang penis, yung clitoris po ay dapat tumayo rin. Okay? Now, you know. Meron ba akong bastos na sinabi? Meron ba? Wala. Lahat kayo ay natuto. Yung mga nanonood, kung alam nyo na po ito, very good. Paano sa ngayon lang natutunan ito? Na pag meron daw penis na tumatayo, dapat daw yung clitoris tatayo rin. Opo, dapat po. Dapat. Alright. May sasabihin pa ako ha. Okay. Yun pong nabuntis. Okay, ganito. May mga babae na, ito yung tanong nila eh. Tatanong na lang. Okay. Tita Doc, pag nabuntis ba, ibig sabihin umabot sa true orgasm? Pag nabuntis ba, ibig sabihin ba umabot sa rurok ng langit? Pag nabuntis ba, ibig sabihin umabot sa true climax? Hindi. Hindi po. Kasi ate, pwede ka pong mabuntis kahit na wala kang true orgasm. Narinig mo ate? Pwede kang magka-baby kahit na hindi ka umabot sa rurok ng langit. Naintindihan? Ah, okay. Hello, Vic. Oh, surfing. Yes. Yes, Doktora Arlene, yung surfing. Tuwan-tuwa ako when I saw you sa Facebook mo. Oh my God, I was smiling. Parang I'm so happy for you. Totoo, totoo yan.
And hello, Mike. Inom mo na si Tita Doc ng black water, ha? Mm. Ulitin ko. Ang babae po ay pwedeng maging pregnant kahit na hindi nagkaroon ng orgasm. Understand? Now you know. Okay? Now you know. What time is it? It's 12 o'clock. For those of you who are sleepy, it's okay. Go to sleep. Nandyan naman po ang aking live sa aking timeline. Pwedeng panoorin ulit. Okay? Pwedeng panoorin ng paunti-unti. Okay? Tuloy-tuloy lang, Tita Doc, magsalita. Ang alam niyo naman si Tita Doc nyo, sa ganitong oras gising. Di ba? Now, ano pa gusto niyo matutunan? Hmm. May nagtanong dito, Tita Doc, oh, I am dry. Okay. So we will talk about vaginal dryness. Okay. If we talk about it, ang tanungin muna natin sa babae, kung ilang taon ka, ate? If you are middle age or menopause, then pwedeng bumaba na yung mga hormones, okay? Mahirap ka ng uminit, matagal kang mag-init, at pwedeng kulang na ang iyong lubrikasyon. That is part of aging. We cannot do anything about that. It's part of aging. Pero may paraan. Okay? May paraan po yan. May nagsabi dito, ang paraan po ba, Tita Doc, iinom ng food supplement? No. Kasi if you will be drinking your food supplement, it will take maybe years for that to have an effect. Got it? Si Tita Do kasi, pag meron pong ina-advise, kailangan yung effective kaagad right there and then. Especially pagdating sa sex na pagtatalik. Okay? But taking food supplements is okay. If your purpose is to be, supplemented by this capsules, kasi nga, ang pagkain mo mali-mali, ang lifestyle mo sa mga pagkain mo kung ano-ano lang. Kailangan mo mag-food supplement. Mm. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung food supplements na tinitake ni Tita Doc. Gusto niyo yun? Kasi napakadaming food supplement eh. Pumasok ka ng mercury, ng grocery, ng whatever. No? Ang daming food supplement. Right? Okay? So, for me, I take particular food supplements that I love. Okay? Yan. So, pagdating mo na sa dryness, meron akong ikukwento sa inyo. Ang dryness po ng babae ay dalawang klase. Dalawang klase ang dryness ng babae. Pwedeng yung dryness sa labas lang, outer dryness, outside the vulva. Okay? Outside the vagina, ang dryness. Meron din dryness sa loob. Okay? Dryness sa loob ng vaginal canal. And why do I have to talk about this? Kasi po, marami po din mga kababaihan na ina-approach po ako, sila po ay medyo may edad na, menopause na, at gusto pa rin nilang magtalik. They wanna make love. Kasi sabi nung ibang babaeng kausap ko, gusto ko pa rin, Tita Doc, kasi yung husband ko hot na hot pa rin. Kahit na may edad yung husband ko, hot pa rin. Eh natatakot ako, baka maghanap ng mga young girls around. So tuturuan namin kayo ha, tuturuan ko po kayo. Pag outer dryness, may paraan. Pag inner dryness sa loob ng pem-pem tuyo, may paraan din. Okay? Now, outer dryness, lubricant po ang gagamitin. Nagsabi dito, pwede Tita Doc, baby oil? Pwede naman. Virgin coconut oil, pwede din? Pwede rin. Ha? KY jelly, pwede rin? Pwede. Okay? Pero if you ask Tita Doc, meron po akong ibang i-advise. Dapat water-based lubricant. You wanna see it? Papakita ko sa inyo. Okay. Nasaan ka na ito? Okay.
Meron akong strawberry lubricant. Okay? Strawberry lubricant. Outer lubricant. I also have caramel outer lubricant. And of course, I have my peppermint outer lubricant. Bakit maganda yan, Tita Doc? Kasi it's water-based. Water-based lubricants ito. Water-based. Where can you buy it? You cannot buy that from Mercury or from Watson or from SM, no. Only from Tita Doc. Okay? I specially order that for special friends. So, gusto mag-order daw. Okay, you can order that through Tita Doc only, ha? All right. Now, yung inner dryness, Tita Doc, yung loob ng pem-pem, tuyo na ba? Ganyan ba? Okay. You can use a capsule. Lubricating capsule. Capsule siya. Oo. Ipapasok mo siya sa loob ng vaginal canal. Ano itsura niya? Ganito. Ganito. Capsule po yan. Capsule. Ang itsura niya parang vitamin E na capsule. Okay? Parang vitamin E. Pero hindi to iniinom. Ipinapasok po yan sa loob ng vaginal canal. Wait for about 20 minutes and it will be dissolved. So matutunaw po siya after 20 minutes. Then if you want to make love, oh, okay. It's good. Wala nang tuyo. You are lubricated inside already, ate. Wala nang masakit. Okay? Is that safe? It is safe. It is very, very safe. Okay. Sobrang safe po yun. Wala po akong ini-endorse dito na ikakatakot nyo. Hindi. Igigreet ko muna si Belly ko. Hi, Belly. I love you. Sabi ni Belly, good PM. Good AM na, hoy. Happy New Year too. And belated happy birthday daw to my mom. Wishing her many, many more birthdays to come. Thank you, Belly. Makakarating yan sa mami ko, ha? Okay. Belly is my very, very good friend even before the pandemic pa. Bait niyan. Nag-meet kami niyan sa isang coffee shop. And then she loves listening to me sa DZMM. She approached me, sabi niya, ay, kayo po si Doc Lulu, yung sa private nights sa ABS-CBN. Yes. Okay, then we took pictures and we became friends. Eh, Belly, wala nang private nights di ba? So, I make myself available through like this one. Okay? Kailangan kasi meron sex education di ba, Belly? Right? Okay. Now, balik tayo sa lubricants. So, alam nyo na, yung outer dryness, may solusyon. Ha? Caramel, strawberry, and what's the other one? Peppermint. Ito po yun. Maganda po ito, promise. Okay? And another one is yung capsule. Pag may dryness sa loob ng pem-pem, matutunaw po yun. Safe po ba lahat yan? Yes, it's safe. Don't be scared. Tita Doc loves you, okay? Okay na. In other words, yun mga kababaihan na gusto pa rin magtalik ng talik, hindi lang talikuran. Kasi yun daw, mag-asawa na hindi nagme-make love, nagtatalik din daw. Ang tawag doon ay talikuran. Pwede. Pwede pa. May para-paraan po yan. Na? Hindi ibig sabihin na, Tita Doc, parang nagsara na ba siya? Kasi menopause na daw siya. Tapos yun, pag nagme-make love daw, hindi na daw makapenetrate yung penis. Sabi ko, hindi po nagsasara yan. Dry lang po yan. Okay? Hindi po nagsasara yan. Baka kayo, ito. Okay. I actually introduced the lubricating capsules to my friends na OB, and they started, prescribing it to their patients. All right? But don't be scared. Takot? Huwag mo takot.
Kasi may mga couples na ayaw na mag-make love. Di ba? Hello, Josie! Wahe, Hansen, how are you? Kumusta? Anong oras ba dyan sa inyo? Ha? Josie, anong oras dyan? Text mo na sa akin. Anong oras? Dito ay 12:15 ng madaling araw. Si Tita Doc gising. Gising na gising ang Tita Doc. Hello, Abdur Rahman Alawi. How are you? Oh, di ba? Ngayon, anong sinasabi ni Tita Doc? May nagtanong dito eh. Ano daw ang, wait lang, may sasagutin lang ako dito ha, si Jonah. Yan, Jonah Constantino. Hmm. May nagtanong dito, mahilig ba daw ako sumayaw? Opo. For those who are on, making silip-silip sa Facebook ni Tita Doc, meron po ako doon mga konting kembot-kembot, konting sayaw-sayaw, because I love dancing. I love the beat of the drums. Yes, I love it, di ba? And bakit daw ako sumasayaw? Bakit ako sumasayaw? Kasi I love dancing. Yung pong mami ko at daddy ko, sila po yung pinagmanahan ko ng sayaw-sayaw. I love it. Mm-mm. And syempre, pag nagkakaedad, si Tita Doc is senior citizen na, right? Okay? So, kailangan galaw-galaw ang katawan. Kasi kung hindi, baka tumigas ang katawan ko. Kailangan dalaw-galaw. Do I love ballroom dancing? Of course, I love ballroom dancing. I am fine, Tita Doc. Thanks for mentioning. Yes, Abdur Rahman Alawi. Okay. Sabi ni Josie Hansen, alas 5:30 ng umaga. Josie, ng umaga ba dyan? Hindi mo binanggit yung lugar mo. Nasaan ka nga specifically, saan nga yung area mo. Ah, okay. So may nagtanong dito. Marami daw food supplement. So, anong food supplement mo, Tita Doc? Sige, babanggit, gusto niyo malaman o hindi? Gusto, okay. Yung food supplement ni Tita Doc, this is being distributed by HBR. HBR is Health and Beauty Republic. Okay? Si Josie daw ano sa Norway. Norway, 5:30 ng hapon. Hello, Norway. How are you there? Josie, uwi ka ba ng Pilipinas? Uwi ka? Kita tayo, ha? Okay? Alright. Eto, balik sa food supplement. May nagtanong. Ano yung food supplement mo, Tita Doc? Dami-dami mo naman iniinom. Okay. This company, ang pangalan niya ay HBR. Health and Beauty Republic. Health and Beauty Republic. Galing, no? Parang Republic of the Philippines. Meron ako iniinom yung, of course, when you say about food supplement, ito yung mga vitamin C, vitamin D, glutathione, blah, 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 blah. Okay. All right. Number one, ang gustong-gusto kong dinidistribute ng HBR ay yung sodium ascorbate. Sodium ascorbate, dami-dami naman yan, Tita Doc. Ay, true. Dami, 100 kinds, okay? But, what I like is yung sa HBR. True C Premium. Alam mo, capsule to. Isang box, 100. Dami. Mura lang. Oh, 100 ang laman nito. Oh, True C. Sabi nung isa dito, marami na po akong vitamin C. Go, no problem. I'm talking about myself, okay? So this is what I drank. True C. Mm. Minsan naman, pag tinatamad akong lumulon, I have water, binubuksan ko yung capsule, and then minimix ko doon sa water, and then I drink it. Okay? Mm. True C. Ano pa, Tita Doc? There's another one that I really love. Okay? Yung tawag doon ay Rescue. Rescue capsules. Rescue 5. Bakit Rescue 5?
Okay? Babanggitin ko sa inyo bakit Rescue 5, ah. Yung capsule na ito, okay? 100 capsules din ito, Rescue 5, okay? Meron siyang vitamin C ulit, a little amount. May vitamin D3, meron siyang zinc, iron, and magnesium. Oh, Rescue capsule. Mura lang din po ito, okay? Naka-box. 100 capsules. Rescue 5. Why not? Yes. Ano pa, Tita Doc? Pangatlo, meron pa ako isang paborito. Okay? Yung tinatawag na green light. Okay? Green light is also very good. It's for men and women. Okay? Meron siyang green tea, may carnosine. Okay? And specifically, this vitamins are really, really very good kasi uh, they were made here at inaral po talaga siya ng todo-todo, okay? That's bitter melon and it has carnitine and green tea. It's called the green light. Green light capsules. 30 capsules na ang laman ng isang box. Oh, tatlo na yung alam nyo, ah. Mga sikreto ko, alam nyo na. Hmm. Ito pa, pang-apat na sikreto. Alam niyo yung mangustin? Mangustin. Yes, Tita Doc. Eto, Santo. Oh, capsule, food supplement. Okay? Santo, pure mangustin. It's Garcinia mangostana. It's Santone. Pangalan ay Santo. Apat na alam niyo yung sikreto ko. Oh, ayoko na. Gusto niyo pa malaman? Okay? Hello, Romney Natividad Barreto, how are you? Okay? Romney, nakakatuwa din ang food supplement dito. Of course, ang unicorn, marami din supplement, di ba? Right? So si Romney Barreto and Joy Barreto is of course with unicorn. And they have amazing products too. Nabanggit ko kanina, napakaraming food supplement. So, depende po kung ano po yung iniinom ninyo. Pero as of now, ni Tita Doc, iniinom ko yung produkto ng HBR, Health and Beauty Republic. Okay? So, ano yung pang-apat, Tita Doc? Santo, mangustin. Okay? Meron pa ba, Tita Doc? Meron pa. Okay? Ayan. Ito yung tinatawag na moringa. Moringa puro. Ah, Moringa puro. Okay? Yes. Very important na. Meron tayong mga food supplement. Di ba, Ramni? Ramni, anong paborito mong food supplement ng unicorn? Hmm. Meron bagong produkto darating ang unicorn, hindi ba? Maliit lang siya na sachet, right? Tapos sinisip-sip lang siya na ganon. Gusto ko yun. Sabihin mo kay Joy, gusto ko siya. I-endorse ko yun ha, Ramni. Okay? So you have here, sa HBR, meron siyang moringa puro, capsule. And finally, pang-anim na secret ni Tita Doc, syempre, yung Pink Angel. Pink Angel is basically, it's glutathione plus. Okay? Gluta po yan. Ano na naman kayo ha? Ay, gluta, Tita Doc, pampaputi. Ay, ano naman ang kalokohan ninyo? Don't say that. Glutathione is an antioxidant. We basically have glutathione normally inside our body. Kaya lang kulang. Okay? That's why we need to drink a food supplement. Eto, this is glutathione. Pink Angel po ang pangalan niya. Pink Angel. It's glutathione plus. Alright? Okay? Yes. So, alam niyo na yung anim na sikreto ni Tita Doc, ha? Marami pang secret na sasabihin. Itong unicorn na to, meron pa silang maraming product na nakakatuwa. Hindi ba? Ayan. Oy, nagpapaalam na si Josie. It's okay, Josie. Sa susunod ulit, hug mo mommy from me. Okay, nandito na ang dalawang apo ko. Kakain na dito. Bye. Thank you, Josie, for watching. I love you, tita.
I'll see you, huh? Next year, okay? I love Norway. I want to go there. Okay. Sige, Ramni Barreto, you tell Joy, ha, na nabanggit ko na gusto ko din yung product nila sa Unicorn. Okay, the new one. Okay, Ramni, thank you for watching. All right. And syempre, ang hindi mawawala kay Tita Doc bago ako mag-bye-bye ay gusto niya pa ng sex? May nagtanong pa dito eh, Tita Doc, lalaki, ang tanong niya, yung pong nauuna, ano nauuna? Premature ejaculation? Meron bang paraan yan? Meron, okay? So remember, yung mga nagpi-premature ejaculation, problema po yan ng young generation at older generation. Extremes po yan. Naintindihan po? Yes. Younger generation, since they always masturbate, nasasanay po yan. Pag nag-make love na, normally, yan po ay nagpi-premature ejaculation. So, practice lang, kuya. Practice makes perfect. Okay? Meron pong paraan ng pag-practice para po maiwasan ang premature ejaculation. Meron din pong mga produkto na ipinapahid-pahid, pero, well, I don't know if it's really that effective, okay? Pwede ding practice na lang. Okay? Now, older generation ay sinasabing, okay, nagkakaroon din ng premature ejaculation. Kasi ito yung mga matatanda na bago pa bago pa lumambot, kailangan labasan na. Kaya nagpi-premature ejaculation. Yun yung explanation nun. Okay? Yun yung older generation. Kasi po, pag may edad na, ang problem po nila, erectile dysfunction. Pag may erectile dysfunction, they want to sustain yung pagkatayo ng bird. Tama? Okay? So may ibang matatanda na hindi na makasustain ng pagtayo, nauuna na, nag-ejaculate na. So premature ejaculation po yon. Okay? So yan ang problema ng mga may edad. Erectile dysfunction, pwedeng tumigas, pero madaling lumambot. So, bago lumambot, mag-ejaculate na sila. So meron silang premature ejaculation rin. Diba? Okay, understand? Hmm. May nagtanong dito, Tita Doc, paano ba daw gawa baby boy, baby girl? Hello, Sir Joey Duque. Late ka. Kanina pa ako nagla-live ng 11. Anyway, I have a very good topic kanina, Joey. Of course, di ba? Anyway, si Joey Duque po ay sanay na po sa akin yan. Magkasama po kami dati sa isang company wherein we are pushing water. O, tamang-tamang pasok mo, Joey, ah. Okay? Next time na lang po natin pag-uusapan paano gagawa ng baby boy, baby girl, ha? Mahaba po yun, eh. Ha? How to have a baby boy, baby girl, next time. Kasi mas madalas na po ako magla-live ngayon. Ang pag-usapan po natin, since nandito po si Sir Joey Duque, yung pong tubig na yan, maraming klase yan, eh. Pinag-uusapan pa ba yan? Yes. We have to talk about water. Yes, ha? Pag sinabi mong tubig, yung bang alkaline, distilled, mineral, boiled, tap, Kangen water, hydrogen-rich water, oxygenated water. What water? Water, water. Ngayon po, ayoko na mong ganong mga tubig-tubig na walang kulay. Ang gusto ko po, black water. Hala, Tita Doc, ano yan? Eh. Oh, black water. Yeah, black water. Black water. Black water. Black water. Yes. Okay. What is black water?
These are actually fulvic acid and humic acid rich in 70 plus ionic minerals. Okay? At may probiotics po yan. And it is already alkaline. It is antioxidant, anti-inflammatory, antiviral. At maganda po yan kung meron kang gastric acidity, okay na okay. Hindi ka makapupo, okay na okay po yan. Laxative na rin siya. At kung ikaw naman ay napupupo, nagtatae ka, maganda rin po yan kasi napakataas ng electrolytes. Hindi ka na bibili ng Gatorade, no? Hindi na. That's it. Black water is the answer. Black water is the missing link to nutritional and optimal health. And Joey Duque knows about this, and he loves it too. Okay? This is the top of the line water. Kung anong meron kang water dyan, ate, kuya, may Kangen machine ka? Nako, good luck sa maintenance ng Kangen machine nyo. Good luck. Good luck. Oh. Meron din akong hydrogen water maker. Good luck din. Kasi nasisira din yon. Pero, with the black water, ay nako, ang katapat niyan, black powder lang. Okay? You know what I mean? Okay, so simple lang po yan. If you have the black powder, then that's it. It will provide you the best black water. Okay? Ito po yan. Black powder. Maglalagay lamang ng konting amount sa malinis na tubig, wag tap water, at magiging black water na po yan. Top of the line. Got it? And with Sir Joey Duque, at the time na grabe ang pandemic dito sa mundong ito, especially sa Pilipinas. Siyempre, pag na-COVID ka, merong tinatawag na protocol, treatment protocol. Katakot-takot na lalaklakin mo mga gamot, hindi ba? Na-COVID ka di ba? Maraming vitamins, may mga antibiotic kung kailangan. Kailangan mo ng tubig, hello. Paano mo iniinom yung mga treatment protocol mo? Minunguya mo yung capsule? You need water because you need to be hydrated. But black water ang iinumin mo for faster recovery. And with Sir Joey Duque, meron siyang tinatawag na Home Care Philippines. This is a group of doctors and volunteers. And Sir Joey Duque is one of those who push with that group na mag-alaga ng mga pasyenteng may COVID sa bahay. Natatandaan nyo ba, nung nag-pandemic, wala nang ospital. Wala. Saan kayo itatapon? Sa morgue? No. For example, COVID. Okay. Noong unang panahon. Tita Doc, wala nang ospital. O, wala na. Sa bahay ka lang. Okay? Ito yung bibilin mong gamot. Ito yung protocol, bla bla bla. At ito yung tubig na ipanglalaklak mo sa mga gamot mo. Black water. Sigurado hindi ka mamamatay. Sinasabi ko na sa inyo, you can even make friends with Joey Duque. Ask him about it. Kasi siya po, part of the Home Care Philippines. Inalagaan po niya ang dami-daming pasyente. Pati yung mga oxygen tank, dinadala nila sa mga bahay-bahay. Kasama na rin po yung black powder. Buhay. I'm not joking. May nagtanong, ikaw, Tita Doc, na COVID? Aba, oo naman. Yes, I had COVID. Hindi ako na hospital. Just stay at home. Okay? Yung sabi nga nila, Tita Doc, parang nakakatakot naman ngayon, parang may COVID na naman. Marami ng klaseng strains, may iba-iba ng klase.
Marami ng classmate yang talagang COVID na yan. Maraming klase na sila. If your immune system is bad, mamamatay ka. Why? If your immune system is bad, tapos inatake ka na naman ngayon ng COVID-COVID na yan, if your immune system is wasak, you may die. I'm telling you. Especially kung ikaw ay matanda na or immunocompromised. Okay? So be careful. Ang ibig ko po sabihin, habang hindi ka pa inaatake ng virus, lakasan niyo po yung immune system ninyo. Maglalalaklak po kayo ng katakot-takot na food supplement. Don't tell me, Tita Doc, kakain lang po ako ng vegetable at saka ng prutas. Yun lang. Hindi po ako iinom ng food supplement. Aba, good luck sa'yo. Good luck. Not enough. Not enough. I'm telling you, not enough. Not enough. Panay nga kain mo ng prutas at gulay. Yung rice mo naman, unlimited. Ang soft drinks mo, unlimited din. Kain ka pa ng kain ng karne, baboy at baka. Anong tawag mo dun? Ha? Huwag kayong pasaway. Kasi kung pasaway, ikamamatay mo. Ha? Yang kanin na yan, sabi nga nila, Tita Doc, I cannot live without rice. Tama, ako I eat rice. Pero nakasukat. Hindi ako kumakain ng brown rice, black rice. No, white rice ako. Okay na yun. Pero tama lang. May nagbibigay sa akin ng brown rice, black rice, hindi inom ko. Pero pag hindi ako makabili, edi white rice. At yung gulay na yan, pag niluto mo yan ng lapyot-lapyot na, sobrang luto, wala na pong nutrients yan. Always eat your vegetables fresh. Fresh. Hello? Fresh. At kakain ka naman ng prutas. Yung prutas naman na kinakain mo, nakalagay sa lata, fruit cocktail pala. Ay, syunga-syunga ka pala. Okay? So, eat your fruits and vegetables fresh. Kasi po, pag yung gulay na overcook, fiber na lang yan. Wala nang nutrients. Iba po yung fiber sa nutrients. Nakuha nyo yon? Iba po yun. Ang fiber is important, correct? So you can make pupu good. Kasi kung wala kang fiber, your pupu is bad. And when I talk about nutrients, yun, good carbs, number one. Good fats, number two. Lots of amino acids, number three. Number four, vitamins. Number five, minerals. Number six, water. Dagdagan ko ng pampito, probiotics. Yan ang cellular nutrition. Yan yung nutrients na kailangan ng cells ninyo. Nating lahat. Hindi unlimited rice. Pag sinabi kong good carbs, meron pong bad. Pag sinabi kong good fats, meron po ding bad fats. Mahaba po yung lecture na yun eh. Gagawin ko pong topic yan. One at a time. Kasi kung ngayon ko gagawin yan, abay umaga na, hindi na tayo matutulog yan. Ha? I-announce ko po kung kailan yun. Carbohydrates lang, good and bad. Next, fats, good and bad fats. Okay? Amino acids. Ilang klaseng amino acids ba ang napoproduce ng katawan mo? At ilan ba dapat ang ipasok mong amino acid sa katawan mo? Iba po yun. You need to know that. Pagdating naman sa vitamins, Tita Doc, paano yun? Okay, ang vitamins merong fat soluble, merong water soluble. Okay?
Eh, ang minerals, Tita Doc, nako, ang dami po niyan. And we need that in our body. We need the ionic minerals. I repeat, ionic minerals po ang kailangan ng katawan. Why? Kilala niyo po si Dr. Linus Pauling? Who is that? Dr. Linus Pauling, siya po ang nagsabi na ang tao ay nagkakasakit dahil kulang ng minerals. If you have mineral deficiency, that is the cause of a disease. Not the lack of vitamins, but the lack of minerals. Naintindihan? Ha? Kasi yung iba sa inyo, gusto ko lang vitamin C, yun lang. Good luck. Good luck. Kulang po yun, ate, kuya, ha? Huwag niyo pong ipagmalaki sa akin na nasabi mo na, healthy akong kumain. Talaga? Kailan? Kahapon? Baka kahapon lang yun. When you say you are into healthy eating, dapat everyday yon. Hindi yung ngayon lang, bukas, kahapon, isang araw. At yung soft drinks mo, ate kuya, tapon mo na yan. Lason po yan eh. Sabi ng isang matandang kausap ko, gusto ko po ng soft drinks, Tita Doc. Bakit, Lola? Kasi nagbe-burp-burp ako. Lalabas lahat ng hangin ng tiyan ko pag ako ay nagsa-soft drinks. Lola, Lola, baka malapit ka ng ilibing. Tigil-tigilan niyo po yan. But you know what? Marami pong may edad na sadyang long life. What do you mean, Tita Doc? Sadyang long life. My mother is 95 years old. Buhay pa? Naman. Okay? Long life siya. You know why? Kasi nung bata pa siya, panay ang kain ng gulay. Panahon ng hapon, ang nakakain nila, gulay. Gulay ng gulay ng gulay. Bihira silang magkarne, karne, karne. Totoo yan. At maraming isda. Ibig sabihin, you have to invest on your health. While you're still young, kumain ng tama. Para pagtanda mo, healthy ka. Ha? Hindi ngayon bata ka pa, kung ano-anong kinakain mo. Mamamatay ka, promise. Alright? So anyway, hello, JC. Okay, JC, Diamond, Gold. JC is, this guy is amazing. I always watch his Facebook. Ay, kung saan-saan din nakakarating sa parte ng mundo. JC, sama mo naman ako dyan, ha? I met JC when we became judges sa isang uh, beauty contest. Nagkaroon ng Miss UERM. I was one of the judge together with JC. Di ba, JC? We had so much fun judging, right? Yeah. Okay. And of course, si Irene. Hi, Irene. I miss you. Yeah, Irene is a very good friend of mine sa Facebook. All those times, may mga kilala kami na namatay na rin. Hindi ba, Irene? We had friends. Um, we have mutual friends. And Irene, kumusta ang iyong mommy? You're a beautiful mom. Yeah, nanay ni Irene, napakaganda po. Promise. Napakaganda. Okay. So it's 1:45. I'm going to end by that time, okay? So 15 minutes. 15 minutes tayong magchichika-chikahan pa rin, ha? Pag-usapan naman natin yung sinasabi nila na ano. Pag-usapan natin yung ah, virginity daw. Okay, virginity. Okay. Yung pong
a virginity. I don't know kung sino pa sa inyo ang virgin. No, I really don't care. Okay? When you say virgin, ibig sabihin, there's no sexual history of anything, and wala pang nakakapasok sa inyong pem-pem. Okay, that's what I mean. Now, if you can stay a virgin all your life before you get married, okay po yun. Okay. Wala pong problema. But there are those na nagkakaroon ng temptation, naeengganyo. Okay? Pag naeengganyo po, yun po yung problem. Kasi, nabobola po ng lalaki. You know what I mean? Pag nabobola po ng lalaki, baka po mabuntis. Okay? Pag nabuntis po, ay nako, problemang malaki po yan. Hmm. So, mga kabataan, if you're watching Tita Doc, if you can maintain your virginity, that's good. If you cannot, then medyo isip-isip mo na kung bakit nawala ang virginity mo. Okay? And hopefully, hindi ka mabuntis. Okay? I cannot judge you, anak. I cannot. It's only you who can judge yourself. And it's only you, kayo po as parents, how you can guide your children na hindi po mapariwara or, premarital sex and teenage pregnancy is just around. So as parents, kailangan po ay bantayan ng mga anak. Okay? You can actually educate your children even at a young age. Totoo po yan. May nagtanong sa akin, Tita Doc, paano mo i-educate yung bata ng sex? You wanna know? You want to know? Okay? Ganito yan. Meron pong education na program wherein part by part, through ages, tinuturo po yung sex education. Okay? Example po, hello, Laila Hingpit. How are you, Laila? Okay. So, yung pag-educate po ng bata, pwedeng 5 or 6 years old, pwede na pong maturuan. Okay? Hindi po ng sexual act, hindi po. Ituturo mo po sa kanila through anatomy. Ibig sabihin, kunyari, ito yung anak mo or apo mo, 6 years old siya or 5, hindi ba naliligo yan? So pag naliligo, you can tell your child or apo na if she can take a bath herself, tuturuan mo lang din. Okay. So pag naliligo, syempre may hugasan yung puwerta, di ba? So ganito paghugas niyan. And then, by doing that, teaching your apo or anak, na ito anak, ganito paghugas, walang ibang dapat hahawak niyan pag naliligo ka. Walang hahawak niyan. You have to tell that directly to the child. Just clean it, ganito paglinis, walang hahawak yan ha. Hindi yan pinapahawak. Bad. Ganyan. And you have to say the word vagina. You have to be truthful sa anak o sa apo. Huwag mo sasabihin, huwag mo ipapahawak ang iyong bajuy-juy, bajay-jay. No. Tell her, tell the child, this is not supposed to be touched by anyone. It's called the vagina. I'm telling you, that's the right way. Meron pong educational program na tinuturo po yan. Hindi po ako nag-aral niyan, inaral po yan. For example, lalaki naman yung apo o yung anak mo. Oh, 5 or 6 years old, syempre lilinisin yung bird niya. Ganun din ang sasabihin mo. Nobody play or touches with your penis. Tell the right word. Wag yun, patay-tay, patoy-toy, no. Say the right word. Do it. At paglaki niyan, alam niya yung tamang word. Hindi yun patoy-toy, patay-tay, no. Okay? Try it. That's another topic. Kung educational program yan, Tita Doc, meron palang by age yan. Correct. Educating
5 to 9 years old, educating 10 to 12 years old. Iba-iba pong aging yon. Okay? That's what I mean. Sex education is very, very important, and it should start from you as a parent or a grandparent. Okay? Remember, ang bata, pag naabuso, hindi po nagsusumbong yan. Natatakot po yan. Yun po ang pag-aaral. Experience-wise sa mga batang naabuso, na bata pa hindi po nagsusumbong. They will not. Nakakaawa po. One of my topic, very sensitive topic, is sexual abuse. Meron pong sexual abuse ng bata. Meron din pong sexual abuse ng matatanda. Oh, natawa ka. Ay, Tita Doc, meron ba matatanda ina-abuse? Meron po. Believe it or not. You're not supposed to do that. Kung manya ka, nang aabuso ka ng matanda, sana kunin ka na ni Lord. Don't do it. The topic child sexual abuse is one of the topic na gustong-gusto kong pag-usapan. Because it's not often talked about. Not. Akala niyo po kasi minsan, pag nagsasalita ako dito, ay si doktora, sex lang yung topic. Hello? No. Okay? If I talk about sex, I can be wholesome and funny and talk about it. Tawa-tawa tayo, tawa-tawa. Pero, pag sineryoso ko po talaga yan, makinig kayo. I told you earlier, yan sex na yan, masarap. Sinabi ko bang hindi? Sex is good, but it's dangerous. Sex is complicated. Sex is not just sex. It's not just sex. Right? Meron ng mag-asawa na matagal na silang magkasama. Hindi naman sila nag-enjoy. Nagkaanak sila. Yung babae, hindi naman umabot sa true orgasm. Wala lang, nakabukaka lang siya ganyan. Okay? It's it's so sad. No? Ang topic na sex kasi, para bang ang saya-saya, di ba? Pero kung iisipin mo, ang dami pong problema. Marami. Hindi lang sa mga older couples, even younger couples, may mga problema po sa sex. Younger married couples, may problema? Yes. What more? Pag older married couples. Okay? Okay. So it's almost 1 o'clock. There's more to say. If only you can talk to me, no? You can invite me. Kunyari, may grupo pala kayo. Kasi madalas po ako nagle-lecture sa mga Rotary group. Okay? Rotary groups, iba-ibang distrito, they invite me to talk about anything about sexual wellness. Okay? Meron pang isang grupong nag-invite sa akin, ang topic daw ay indecent proposal. Grupo po ito ng mga real estate brokers. Gusto nilang topic, indecent proposal. Magandang topic po yan. Kunyari, broker ka. Tapos, syempre, i-offer mo yun, condominium or whatever, lote. And then you talk to business people, businessmen. Tapos, papasok yung indecent proposal. As a broker, how will you react? Anong posisyon ninyo? Right?
naintindihan. So there's so much to talk about sexual wellness. Hindi yan basta na, sex lang yan eh. No. Big problem. When I had my training before, I had my training with John Maxwell to be a better speaker, mentor, coach. Nakilala ko pa si John Maxwell and then he asked me, what is the topic that you love most when you talk, Dr. Marquez? Sinabi ko diretso kay John Maxwell, I talk about sex. Lumaki yung mata niya. Knowing that I am from the Philippines. Sinabi ko kasi sa kanya, sa Pilipinas, in the Philippines, John, we don't often talk about sex. In the Philippines, it's usually considered ang sex is taboo. We never talk about it. Lumaki ang mata ni John Maxwell. And when I told him, my mouth is full of sexual education, sexual wellness in the Philippines. Because in the Philippines, sex is taboo and nobody talks openly. Siguro isa, dalawa, tatlo lang kami o apat ang nagto-talk about sex. Right? Hindi lang naman ako eh. Merong iba, di ba? A handful of doctors are talking about sex. Nagulat si John Maxwell when I told him that. Kasi pag nag-aral po kayo kay John Maxwell, online po yung classes niya. Pero pag ikaw ay nag-graduate, you have to go to Orlando, Florida to get the certificate of graduation. I have to go to Orlando, Florida to get my certificate. At kailangan makausap mo siya ng diretso. Talk to him. So that's it. Nabanggit ko lang. That's why ang advocacy ni Tita Doc is sex education. Sexual wellness. Okay? 1 o'clock na. Uwi na ako. I gotta go. And hello, Nenita Season. Hi. Of course. Doon sa mga nanonood sa akin, no? Again, I repeat, may nagtanong dito ulit, ano do yung wellness mo, Tita Doc? Again, uminom ako ng black water. May iniinom ka bang food supplement? Meron, okay? Distributed by HBR, Health and Beauty Republic, okay? Kung interesado kayo, then tell me. And for those na nagtatanong, may nagtanong dito, ano po yung lubricant, Tita Doc? Lubricant. Yung caramel, yung strawberry at peppermint lubricant. Oh, I have that. You have to get in touch with Tita Doc, ha? Ano daw, Tita Doc, yung lubricant na nilalagay sa loob ng vagina? Yes, capsule po yun. Wala po yan sa Mercury or Watson or SM. Wala po. Only with Tita Doc. Okay? Eh, may nagtanong pa dito, ano to? Yung black water. The black water is also available through Tita Doc. Okay? So these are all special endorsements. At hindi ko po siya sineselfish. Ibig sabihin, I'm sharing it to all of you. So don't worry, I will go live as often as I can so you can reach on to me. Alright? So babay na tayo. Alauna na. Pahinga na kayo, ha? Yung mga kulang sa panunood, you can watch the replay. And I'm going to upload this too in my YouTube. Okay? Babay na. Love you, love you, love you. Happy New Year. And of course, sa aking daughter-in-law, happy birthday, Anna. Okay? And the next day, birthday naman ng aking brother-in-law. Happy birthday, Kuya Danny. And noong January 3, birthday ng mami ko. Happy birthday, mami. Tulog na. Bye-bye na. I love you. Hi, guys. Keep in touch, ha? Kung may kailangan kayo, just keep in touch with Tita Doc. Alright? Bye.